dumako muna ho tayo mga kababayan sa impeachment. Para po doon pa lang sa mga bago pa lang ho na nababalitaan ang impeachment. Siguro naging busy sila sa kanilang mga trabaho, siguro naging mga abala sila tapos hindi nila alam, ano ba, bakit ba pinapa-impeach ang vice presidente? No? Ano ba ang dahilan bakit gustong ipaalis ang vice presidente? Isa ho sa dahilan mga kababayan, eto po, yung mga ghost na nandiyan sa resibo. Oh, biruin nyo mga bossing. Ang sinasabi ni Marcoleta na naku, makukulong sila doon kung pumirma sila ng hindi nila alam kung ano yung pinirmahan nila. Sabi doon sa mga kongresista. Naku, pwedeng makulong sila na kung pirma lang sila ng pirma. Oh, nananakot pa. Akala naman ho yata matatakot mga bossing yung mga kongresista. Biruin nyo po mga kababayan. Hinalughog lahat yan ng kongreso. At ang napatunayan, nakita nga ho mga kababayan, yung 405 signatories ng confidential funds na resibo, no, under ni Vice President Sara Duterte, led DepEd, sa DepEd po at sa Office of the Vice President. Lahat po ng 405 na yan, imbentong pangalan. Kokoy Villamin. Sino pa? Si Piatos. Oh. At marami pa hong iba. Nandiyan yung mga chichirya, nandiyan po yung pati si Chel Diokno na damay. Hindi po nila maipaliwanag yan. Mga kababayan, kahit nasabihin po nila na pwede namang gumamit ng alias no? Para manatili na safe yung taong yun. Sa COA nyo lang naman ipapasa yun. Commission on Audit. No? Para patunayan na yung pinaggastosan nung pera ng bayan talaga pong nagastos. No? Para doon sa mga impormasyon. Oh. Kaso mga kababayan, paano kung wala naman? Pinagkagastusan talaga. Kaya hindi nila maipaliwanag. Hindi ho ito pwedeng palagpasin na lang ho, mga bossing. Bakit? Kasi ho, mga bossing, kapag ka ho pinalagpas yan, lahat po ng merong confidential funds, ang sasabihin lang po nila, pwede namang alias, hulaan mo na lang yung mga pangalan dyan. Tsaka bakit pa kailangan nung magsumite sa COA? Di ba? Kung puro alias lang din naman ang ilalagay mo, wag na, lokohan lang yun. Lokohan lang yun. Di ba? Pero ang instruction dyan, mga kababayan, ang dapat na nasusunod dyan, meron kang alias, may nakahiwalay na envelope at doon nakasaad kung sino-sino yung mga alias na pinaglalagay nyo doon. Kagaya na lang nung Jukes de Asim. Nandiyan si Princess, nanonood. Shout out sa'yo, Princess. Di ba, mga kababayan? Yan ang dahilan po kung bakit ini-impeach ang ating Vice Presidente dahil hindi po nila mapaliwanag yan. Isabay mo na din po yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Ultimo ho tayo lahat mga kababayan. Napanood po natin lahat yun. Pwede nga tayong magtestigo No? O ikaw Mark Ramos, napanood mo ba yung mismong live ni Vice Presidente na pinagbabantaan ang buhay ng Pangulong Bongbong Marcos? Oo, napanood ko. Live ho. No? Pinapagalitan pa nga yung ibang mga vlogger doon Di ba? Yung ibang vlogger napagalitan pa, muntik pang masigawan. Sabi ni Jesse, Diez, di natin alam, baka may Mark Ramos din. Yan ang tanong natin. No?
Yan ang tanong natin. O baka pati baka pati yung Mark Ramos na pangalan meron dun. Sino pa ilalagay natin? Ang dami ho kasi niyan mga bossing. Oh, natural ang gagawin niya, manghuhula ng manghuhula ng manghuhula ng napakadaming pangalan. Oh, ilagay naman natin yung mga vlogger, yung mga ayaw kay Inday Sara Duterte, Mark Ramos. Oh, yari. Matatanong pa ako, ikaw, natanggap mo ba yung bayad sa impormasyon na sasabihin mo? Oh, di ba? Nadamay pa. Hindi ho malayo. No? Kasi kung si Chel Jokno, mga kababayan, na nasa prosecution team ho ngayon, kasama din ho ang kanyang pangalan. Kaya ho, para doon sa mga DDS na, naku, pinupolitikan nyo lang si Inday Sara Duterte, pinupolitikan nyo lang yung mga Duterte. Alamin nyo yung mga ganito. No? Para hindi kayo napagtatawanan. Para pagka tinanong kayo, kahit papaano, kaya nyong idepensa ng tama kung may tama man ang vice-presidente. Di ba? Kaya ako naniniwala ho ako mga kababayan, no? Na yung mga congressman ho na pumirma dito, imposible ho na hindi alam niyan o hindi mga nakita niyan yung mga ebidensya ho. Bago pumirma. Kung tayo ho, mga bossing simpleng tao, simpleng mamamayan, eto, nakatutok lang tayo sa internet, nakatutok tayo sa YouTube. Pero alam natin na may mga ebidensya Di ba? Alam natin na merong mga may ibabat-bat yung prosecution panel, mga kababayan Di ba? Tapos sasabihin ni Marcoleta, makukulong kayo. Pagka wala naman pala kayong basehan doon sa pagpirma ninyo, hindi nyo nakita ang ebidensya, pumirma kayo. Dapat ito si Marcoleta, ang inaatupag na lang nito, yung 2,000 na ipinangako niya na magiging libre. Di ba? 2,000 na kuryente. Malilibre na po yan. Ganyan pa. Anak ng tinapa. Ano na ngayon? Simula nang sila ay manumpa bilang mga senador. 'Di ba? 17 araw na kung di ako nagkakamali. Hanggang ngayon hindi na tinatalakay, hindi na masabi, hindi man lang masabi-sabi na yung libreng 2,000 na kuryente para sa mga kababayan natin.